Sabi ko, di na maguntat. Eh, basi maglutaw ng mga tao sa marble ba? Gabi pa lang, grabe ng ulan. Oh, daw kagahon bala. Oh, grabe ang ulan. Anyway, no, salamat sa Dios. Si Ninang Neri, nag-chat, hindi sila ka atin subong nga gabi kay grabe ang baha sa ila dala, nag-overflow. Halos ang ilang nga dalan pasulod, duway na siyang makita nga mala. Puro tubig tong pasulod sa ila. Kaya ang kanal nga kilid sa simento nag-overflow, kag medyo baba ila, dito naggadto ang tubig. That's why nga medyo na-trap sila. So, aton i-pray aton iban mga utod. Okay? So proceed kita sa aton Bible reading, Philippians chapter 4. Verse 15 and 17. Or until verse number 18. Okay, Sir Aldin, pakipasok aton whiteboard, dugay-dugay. Magamit ang whiteboard. Philippians chapter 4, verse 15 to 18. Okay, ara na ka mo? Sige, dugangan ta pagbasa. Umpisa verse 15, read. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Amen. Magpray kita, Ginoo. Dios nga dalaygon, sini nga tion, nagapasalamat kami sa gihapon sa pihak sa mabaskog, makusog nga ulan. Salamat naguntat, Ginoo. Sa pihak mabugnaw, may nagbaha nga porsyon sang amon lugar. But salamat, Ginoo, nga wala ini nang inupang o kon balabag, nga hindi kami makahatag panahon subong nga gabi. Apang may mga ilan kami nga uton, nga wala subong, Marbibi family, Kuros family, Brother Romy, sila Ninang Neri, kag sa iban pa, Ginoo, amon handom nga kuntani sa mga madason namon nga pagtelipon, nakita namon nila presensya sa sini nga gabi, Ginoo. Amon pagtugyan, paghangyo sa imo, ikaw maga pakamaayo, ikaw maga hatag sing pag-insindi sa matag isa samon nga may mga pulong kami nga makuhaan namon sa mga Bible principle, pulong sa Dios nga mangin gabay namon sa amon pagkinabuhi, especially, Ginoo, sa amon mission giving. Kay nakahibalo kami, Ginoo, nga part ini sa mystery program, part ini sa dispensation of the grace of God, nga dapat kami mag-involve sa ining endeavor na sa diin, Ginoo, ang pagsuporta, pagkabig, ma-reach out, Ginoo, ang mga kalag, hindi lamang mga Pilipino, kundi sa bilog kalibutan, Ginoo. Nga ang imuhandom na, Ginoo, nga ang tanan makalabot, makakilala, kag makaangkon gid sing kaluwasan anti sila mapatay. So buligi kami, Lord, nga unta ang amon mission program amon mapadayon. Hindi kami mangin magduha-duha, hindi kami, Lord, alanganin, kundi sold out kami nga ang mission program is a program sang Ginoo nga ma-evangelize ang tanan nga katawhan, Ginoo. Kay sila tanan ginpakamatyan sang Ginoo. So sini nga gabi, Lord, among gitugyan, among lesson, ikaw mag-bless ka namo. In Jesus' name, amen. Amen.
Now, since nga mission month naton subong, mga kaabiyanan, so, decide ko nga mag-tackle about mission. Kag nagapati kita nga ang mission part sa mystery program. Pati kita nga inisya hindi under the law. But pati kita nga mission program under grace nga dispensation. When in fact mga abiyan, ang atong father of mission wala iban kundi si Apostle Paul. Kung may ara man apostol sa Bible nga pinaka-missionary, kung may ara man isa ka apostol sa Bible nga pinakadamo na establish nga local church, siguro tanan kita mag-uyon, wala iban ba si Apostle Paul. Amen? That's why nga karon nga gabi, mga kabiyanan, salamat nga may ara kita biblical basis kung nga kita maghatag sa mission. Pero ining mission program, hindi ni siya matabo kung wala ang aton kasing-kasing. Kaya biskan sige kita emphasize diri sa mission program, kung ang aton heart no, wala na settle, ang aton heart wala na tune in about sini nga program sa Bible, hindi daton ini siya mahangpan. Oh, that's why nga talang-taon ta mga kaabiyanan ang ginatawag nga impact sini nga buluhaton. Now, aton makita diri nga ginsulatan ni Paul ang mga Philippians. Makita nato na siya sa verse 15. So, ang receiver diri o recipient sa letter, ang mga Philippians, siling ni Paul, now ye Philippians. So, sila ang gisulatan ni Paul, sila ang gi-address ni Paul, now ye Philippians. Mga Christian, mga believer, mga brethren sa Philippi. The Church of Philippi. Okay? Siling niya diha, mga kaabiyanan, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, so naghalin na siya sa Macedonia, ano siling ni Paul? No church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. So sa naghalin siya dito sa Macedonia, siling ni Paul, wala sang iban nga church nga nag-communicate sa iya. The word communicate, hindi lang ang conversation, kundi ang communicate dira, nag-support. Nag-support financially. No church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Notice, ye only. For even in Thessalonica, sang dito na siya sa Thessalonica, ang iyang field, dito na siya naga-work, dito na siya naga-plant og mga local churches, naga-start og mga mission work. Siling ni Paul, he sent once, nagpadala gyapon kamo sa akon. Kag hindi lang once, ang siling niya, and again unto my necessity. Unto my necessity, sa akon need. Kay kabalo kita ang missionary may need. Amen. May need. Siling niya, necessity. Not because I desire a gift. Why ko gahandong makabaton sang mga material nga butang o anuman. But silang niya, but a desire that me abound to your account. So amo na ang pinakahandom ni Paul na mag-abound sila sa account. So ato na siya i-discuss later ang word nga, but I desire fruit. Amo na ang pinaka-ultimate desire ni Paul. Hindi gift, but fruit that may abound to your account. Kag I hope tani nga kana nga fruit ara man kita. Maangkon man nato inang klase nga fruit. Ano nga klase na nga fruit? Nga gi-mention ni Paul nga mag-abound sa ato material ba na siya nga prutas? Ano bot silingon sinang fruit nga mag-abound? Amo na dapat maintindihan naton. Kaya kung maintindihan nato na, maintindihan tang mission. Mga kabiyanan. Now, take note, mission work is not just the job of those who go. Ano daw? Ang mission work, hindi lang obra sa katong naglakat. Nagkanto sa mission field. Katong nagkanto sa foreign land, Thailand, Vietnam, Cambodia, Africa. Hindi lang na siya. Iya salamat may mga pastors, missionary nga nagkanto sa mission work, mission field, gibiyaan ang Pilipinas, gibiyaan ila pamilya.
gibiyaan ila obra diri. Even ang ilang nga local church, nag-resign sila for a purpose, nagkadto sa foreign field. Kag kabalo kita ba, hindi basta-basta ang foreign field. Kung magsakit ka dito, way ka parinti. Kung way ka pigado ka, di ka kadali-dali pangutang dito sa Tiangge nga, abi, pwede ko ka utang anay dira sang kuan, ha? Tinapa o udong nada, kung napigado ka, o bugas brad, mangutang ka anay, di pwede, kaya lahi dito. Oh, foreigner sila dito. Kag iba ang culture dito. Iba ang culture sa Africa, iba ang culture sa Cambodia. Sa ato diri mapigaduhan ta, pwede ta kadalagan. May mga kilala kita. May silingan kita, at least kahit papaano makasurvive kita. Pero dito budlay, lahi dito. That's why hindi po joke maging missionary. Okay? Pero ato makita diri mga kabyanan nga ang mission work, like I said, hindi lang trabaho sa naglakat, but also responsibilidad. It is also responsibility of those who send. Naapo tayo responsibilidad nga kita nga nagpadala. Kita nga nag-send out. Kung wala man ta nag-send out personally sa aton, wala ka pa man tag-send out nga local nato nga missionary or missionary nato halin sa ato to foreign, pero kita nga naga-support sa ila, may ara gyapon ta responsibility. Okay? That's why si Apostle Paul, aton makita diri, mga abyan, nga may mga churches nga nagpartner sa iya. Kag hindi pwede nga ang isa ka missionary maglakat sa isa ka lugar nga walay local church nga mag-support. Number one, o later on i-discuss ko na lang nga ano ang purpose sa local church, aro ang iya function nga may local church, mga utod. Kag essential ini siya sa mission work. Now, isa sa mga pinaka-faithful nga church diri sa Bible, kung maghisgot ka about mission, wala iban brad, the Church of Philippi. That's why sila ang gigamit ni Paul nga model. Sila ang gigamit ni Paul nga pattern about mission giving. Kaya sila ang pinaka-active, sila ang pinaka-faithful nga churches, damo churches nga na-establish ni Paul, na-start ni Paul, pero hindi patas sa Church of Philippi. Nga biskan wala na si Paul dito, pero ang ilang gugma sa pag-support sa mission, makita mo, grabe ka init, grabe ka sincero sila. And no wonder, sa sulat niya, ginsulatan niya special letter, the Church of Philippi. Kag kini nga church, it is a letter of commendation. Gi-commend ni Paul, gidayaw ni Paul, gipasalamatan ni Paul. Ini nga church, kay makita nato ang ilang full support, nga very sold out sila when it comes to mission. Alright? So number one, atong makita mga abiyan, no, nga kini nga why mission giving matters. Naga-matter bala? No, may sense bala? May belief bala ang mission giving? May belief bala? May purpose bala? Amen? Harap pa kita? No? So dapat amo ng mga bagay nga dapat naton i-consider mga kabyanan. Now, una nga bagay, okay, like I said, mission giving, number one, is a okay, that's number one. Ano daw? Mission giving is a biblical pattern. Amen? Truth number one, mission giving is a biblical pattern. Magsiling kag biblical pattern, scriptural, ara sa Bible, hindi idea sa tao. Okay? Hindi imbento sa tao. Principle ni sa Bible. This is Bible truths nga dapat naton sundon. Kag ang mission giving is not just a idea or suggestion. It is a command of God na kita dapat mag-involve as members of the body of Christ sa atong panahon karon. Amen? That's why, sa atong ginbasa diri, look at verse 14, siling ni Paul, notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. With my affliction. And then, siling dayon ni Paul, okay?
in verse number 15. Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. But silingon, mga abiyan, si Paul, gi-recognize niya, kag i-appreciate niya ang support sa mga Philippian believers. Amen? Gi-acknowledge ni Paul, siling niya, salamat mga utod. Nga biskan, wala na ko sa Macedonia, ara na ko sa Thessalonica. Pero salamat gid sa inyo support. Salamat nga padayon kamo naga-communicate sa akon. Kung paano ako gisuportahan ninyo sang dira pa ako sa Pilipay. Hasta gyapon karon nga ari na ko sa Thessalonica. Salamat ara gyapon inyong support. But silingon kining mga church of Philippi or the believers of Philippi na intindihan nila kung ano ka importante ang mission giving. Naintindihan nila mga abiyan kung ano ang ilang papel about mission. That's why nga ara ang ilang full support mga kaabiyanan. But silingon, hindi lang sila enough nga nag-pray. Yes, kailangan natin i-pray. I believe, giampuan nila, gipangamuyuan nila si Paul. Pero dili lang naguntat dito, dili lang nalimit dito sa prayer nila. Ano ang ilang ginhimo? Be partner. Be partner. Nakipag-partner sila. Although yes, ang prayer is partnership man na siya. Pero kaning partnership diri, support ini siya. And word, asili niya, communicated. Oh. Amo na siya ang word. That means support. Nag-support sila financially. Oh. Pila ka beses gigamit ni Paul ang word communicate. Verse number 13, 14, siling niya, notwithstanding ye have well done. Gi-comment niya sila, well done. Nami inyong gihimo, maayo inyong gihimo, mga utod. That he did communicate with my affliction. Biskan sa akon mga kapigaduhon, akon mga problema, akon mga kasakit. Siling niya, ara kamo nagapaluyo, ara kamo nagasuporta sa akon. Nahagan-hagan ang akon nga kaugalingon tungod naga-communicate kamo sa akon by your support. And that is why siling niya 15, now ye, specific niya na diri, Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, siling niya, no church communicated with me. Gigamit naman yung word communicate. No church communicated with me as concerning giving. Nahanungod sa paghatag, wala sang iban nga naga-support sa akon. And receiving. But, anong siling niya? Oh. But ye only. Damo church na establish si Paul. Damo church nga na-plan si Paul. The church of Berea, the church of Thessalonica, the church of Colossae, the Corinthian church, tanan ina, Galatians, halos. Si Paul nag-start sila ng mga work. Pero among those churches, isa lang yun ang faithful sa giving sa mission, which is the church of Philippi. Hello, amen? That's why ano ni Paul, gi-comment siya, salamat nga sa tanan, pero ara kamo. At least may isa. At least may isa nga nagasupport sa iya. But ye only. So, faithful sila sa ilang mission support. Faithful sila sa ilang mission giving. But silingon, utod, hindi lang enough na mag-pray kita. Yes, prayer is good. Prayer is important para sa mga missionary naton. Kabalo kita sina. That's why ato sila gina-pray always sa aton midweek after service. Wednesday after Wednesday, per meeting after per meeting, we pray for them. That's why seryosohon ta ang aton pag-pray sa atong mga missionary. Yes, kabalo kita hindi tanan, pareho sa ato, nga rightly dividing. Pero sige lang, aton i-pray, nga tani someday ma-open sila. Nga tani someday makakita man sila sa truth. Ano na pinaka-importante, aton i-pray sila. But of course, hindi lang hasta dira, makipag-partner kita. Mag-support kita financially.
Amen? Kaya nga man, mission giving is biblical. Gapati mga kita ba, sold out ba kita nga biblical ang mission? Yes, ara si Paul, ebidensya na to si Paul. Kung wala si Paul, basin, wala dispensation of grace karon. Kaya dito giribel siya ang mystery program. Pasalamat kita kay Paul. That is why dapat hindi ta pag-iniglik ang aton mission giving. Salamat. Ara na truth. Yes, wala na kita ga-tithes, kaya di kita obligado sa tithes. Salamat sa truth na nag-abot sa aton. Pero dapat di ta dulaon ang atong mission giving. Dapat i-improve pa nato atong mission giving. Sa tuod lang, nagbagsak atong mission giving. Gamay lang ang aton mission giving. Pipila lang ang sincero sa mission. Sa tuod lang mga abiyan. 50, 30 ang gapasok. Paano na makasustain mga abiyan? Kabantay ka mo, sa mission giving na to, ginakuha itong love gift sa mga speaker. Lately, nag-love gift ta sa kay Pastor Randy, 2,000. Nag-love gift ta sa kay Evangelist Dondon. Di man pwede nga, i-quit lang natin ito nga, siyempre, SOP na. Naggasto po na sila. Siyempre, tagaan natin na sila, mag-love gift ta sa ila, o di natin kuhaon. Sa aton mission, offering. Alangan man dito sa atong offering, wala na gani, kulang pa ganing offering para sa church, para sa pastor. So, ginakuhaan na to na, dito kita gakuha sa love gift, sa aton mga speaker kung kaisa. So, kung di kita maghatag sa mission, ano na ang aton i-support man sa mga missionaries natin. That's why importante kita tanan mag-involve sa mission. Kay biblical ang mission. Okay? Ara sa Bible, gi-challenge kita. Nga ang Philippians, isa sa mga faithful, matutom. That's why si Paul, salamat sila niya. Salamat Philippians. Nga bisan layo na ko sa inyo. Bisan wala na ko sa inyo, apang salamat, nga way ka mo nalipat sa akon. Inyong yapon ako gisuportaran. Nakapadayon si Paul sa mission work nga man, tungod may matutom nga mga Philippian believers. May mga faithful nga Philippian believers nga constant ang ila support kay Paul. Why sila nalipat? Nagpasalamat sila, Paul, salamat, gigamit ka sa Ginoo. Salamat, naluwas kami, paagi sa imo. Salamat, may work sa Pilipay. Salamat, naglakat ka diri sa among lugar sa Pilipay. As a result, ari kami subong. And in return, kami man willing nga mag-partner sa imo. Hindi man kami makaupod-upod sa imo, pero sa amon mission support, makabulig kami sa imo. Para pareho sa amon, may mga tao pang manuwas kang maabot sa gospel. That's why, amo man na dapat kita mga kaabiyanan. Okay? They give once, mga abiyan, no? They give once. Lantawa, not only once, verse number, siling dia, departed Macedonia. Verse 16, for even in Thessalonica, another field na siya, another din nga lugar, hindi na Philippi. For even in Thessalonica, you sent once, nagpadala ka mo sa akon, and again, once, and again. Hindi lang kaisa, pero siling diri, again, but siling nasundan. Hindi lang kaisa lang sila naghatag sila misyon. Nagpadayon sila. Nagpadayon. So, amo na dapat ang pattern na to, hindi lang kaisa lang kita maghatag. As long nga may missionary, as long nga may kinahanglan, as long buhi ang missionary, as long ang missionary, ara sa mission field, padayon kita. Di kita mag-untat sa pag-support sa missionary. Okay? Like Apostle Paul, like mga Philippian believers, nagpadayon sila support, mga kaabiyanan. Alright? Nga aman, ano nga bali Paul? Tumay, para diin, kay may ara, necessity. Ano nang necessity? May panginahanglan. Si Paul magakinahanglan man gakaon man si Paul. Gainom man siya, ga-travel man siya. Iban nga lugar siguro, garinta siya sang balay. Pagkanto niya dito, kay mag-start pala siya sang mission work, siyempre, mangita siya balay, iyang atulugan dito, magrinta siya. So, kailangan siya sang financial na magamit niya. Amo mo na gyapon sa aton mga missionary subong. Missionary sa Cambodia, sa Vietnam, sa Africa. Okay? Amo na ka-importante mga utod ang
mission giving. May necessity. Pagkabalo kita, ang mga pastors, mga missionary, mga pigado man dependent man sila sa mga pastors, mga simbahan nga nag-support sa ila. So kung wala simbahan nga mag-support, paano sila? Kagano ang pattern mga kabiyanan? Romans chapter 10. Aton makita dira. Romans chapter 10, verse 14. Romans 10:14. Verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano sila magtawag kung hindi sila magtuo? And how shall they believe in Him, kay Kristo, of whom they have not heard? Paano sila makapati kung wala sila mabatian? And how shall they hear? Tandaan ninyo, how shall they hear? Without what? A preacher. Amo na ka-importante ang preacher. Yes, may mensahe, may gospel. Pero paano mabatian ang gospel kung walay magwali? Paano mabatian ang gospel kung walay missionary? Amen? So dapat may missionary. Kung may missionary, sila niya, ano pa, verse 15, and how shall they preach except they be sent? Di sila pwede magwali kung di sila ipadala. So dapat may nagpadala, may nagpadala, may nag-send, may sender, kag may sent one. May ginpadala, may nagpadala. Kag, kung may ginpadala, may dapat resources, mga utod. May kinanglanon. Oh? And sending requires resources. Churches that give are actively participating in the spread of the gospel. Kag trabaho na to, local church, nga mag-partner, mag-support sa mga missionaries. Trabaho naton. Okay? Kung gusto ta nga mag-spread out ang gospel, maglapta ang gospel, damo mga tao makabati sa gospel, sa truth, mga utod, damo mga tao masave. Then, ang aton role, mag-support sa mission. Hindi makita kalakat dito. Hindi makakita kakadto personally dito sa lugar nga ina. Pero Brad, ang aton support, ma-extend nato dito sa mga tao nga maglakat. No? That's why nga importante ang aton mission giving. Kaya kini mga utod, biblical pattern. No? Biblical na siya. So kung ato ni siya i-disregard, ato ni dulaon, ato ni siya baliwalaon, mga utod, kaangay lang Brad, nga way ta nagpati sini. Kung di ta mag-involve sa mission, pabuyan-buyanan ta ang aton mission giving, ipawider-wider ta lang. Sige lang kung makakwarta, kung may extra. Paano ka magkaroon extra? Kaya ikaw ganit, pero may magsiling kulang pa. Saan una mag-abot ng magsiling ka extra? Dili, dapat disiplinahon mo ka o galingon mo. Na even sa ginagmay mo nga kwarta, even budgeted ang imo nga kwarta, i-appeal mo sa imo budget ang mission program, ang mission giving. I-train mo imo ka o galingon, Lord, help me. Nga every time mag-give ako, hindi lang love offering ako nihatag, kundi pati mission offering. I-train ta aton kaugalingon. Even i-train ta aton kabataan. Nga even bisan mga young people pa sila, pwede sila maka-involve sa mission giving. At kung ato sila na-train, we are training them to love the missionaries and to love the gospel. Mga utod. Hello, ara pa ta? Saan utatudluan ang aton mga anak sa mission giving? Pulaton pa nato mag-12, mag-13, mag-14. No, even sa gagmay pa lang. Amen? Bisan sa gagmay pa lang, ngabutang. Sa ila allowance, bisan elementary pa na, hambalan mo na nak, magsiparit ka dira, bisan 10 pesos lang, ihulog mo sa mission nak. I-offering mo sa mission nak. Kaya importante nak, nga may mission offering ka nak, makabulig ta sa mga tao sa Africa, makabulig ta sa tao sa Cambodia, makabulig ta sa mga tao sa Thailand, mga missionary na naga-mission sa foreign field. Kaya kung ato sila natudluan karon pagdako nila, di nabudlay sa ila, nga man, na-train na naton sila. Train up a child in the way he should go.
And when he is old, he will not depart from it. When he grew up, he will depart. So kamong may mga anak, Brad, subong pa lang, itrain na ninyo yung mga anak. Tudluan ninyo yung mga anak. I-challenge ninyo yung mga anak about mission giving. Amen, church? Brad, namin ni siya. It's a good reminder sa aton tanan. Oh, it's a good reminder, mga kabiyanan. Alright? Ano pa aton makita diri? Ano pa nga bagay aton nga makita? Natuli mission giving, mga abiyan, is a biblical pattern. Ikaduha, mission giving reflects the heart of God. Okay? Reflects the heart of God. Naga-reflect ni mga abiyan. Okay? Islas abiyan. Not only reflects the heart of God, but also reflects the gospel. Amen? Naga-reflect po niya sa gospel, mga utod. Kung kita maghatag sa misyon, kita naga-involve sa misyon. Look at verse 16. Siling ni Paul kayo na, for even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity. Verse number 18. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, its sacrifice acceptable and well-pleasing to God. Before that, mga utod, katuan na kita. Oh. Anong siling ni Paul? Mga utod? 2 Corinthians 9:7. Nabasa man naton ini, nabatian naton nila Sunday. Siling yadra, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ano po silingon? So, hindi nga mga tao, they weren't giving because they had to. But they gave because they wanted to be part of God's work. So, hindi nga mga tao, ining diri sa Macedonian, naghatag po sila, mga abiyan sa ilang support kay Paul, naghatag sila, hindi to damo sila, o bastante sila, o bugana sila. Pero ang ilang motive, naghatag sila, bangod luyag nila nga mangin parte sa mission work ni Paul. Gusto nila mangin part sa buluhaton sa Ginoo. That's why nag-involve sila sa mission giving. Okay? That's why ining mission giving, mga utod, naga-reflect ni sa heart of God, gaano niya kita ka palangga, ginpadalahan kita sang Savior, kaginpadalahan kita sang gospel. Hindi lang Savior gipadala sa ato sa Ginoo, but also the gospel. Nga amo na dapat ang aton nga saligan na sa diin, mga utod, makasave sa aton. So nag-reflect na. But silingon, kung mag-fail kita o kung hindi kita maghatag about mission giving, wala kita burden sa mission giving, wala kita ga-involve sa mission giving. But silingon, patas na ng mga utod nga wala tay gugma sa Dios. Kay si Lord naghigugma sa mga tao. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. That is Jesus Christ. Nagkari sa kalibutan, gimpangita kag ginluwas kita nga nangawala. Including kita, hindi lang Israel na, but also kita, mga kaabiyanan.
Salamat sa gugma sa Dios. So kung ang Dios, ang iya nga pinaka-ultimate nga desire, ang soul sang tao, ang kalag sa tao, soul. Di ba mga utod, dapat lang pod nga ang aton desire karon ang tao pod, ang kalag sa tao nga maluwas? Amen? Kung ano ang desire sa Ginoo, dapat desire taman. Kung ano ang luyag sa Ginoo, dapat luyag taman. Kag tani makita man sa aton kasing-kasing nga naga-reflect man sa ato ang gugma about souls of men. Anong hambalya? Sa 1 Peter, 2 Peter, chapter 3, verse 9, "For God is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing," take note, "that willing, that any should perish." I believe that perish one, that is destruction in hell. That any, not willing that any should perish, that a single soul, but that all should come to repentance. That is the goal of God. That is the desire of God, that all should come to repentance, that all may come to the knowledge of the truth, that all may be saved and become child of God. Amen? Amo na ang ultimate goal sa mission, Brad. Wala sang gisikway ang Ginoo. We don't believe on the teaching of Calvinism nga may naka-predestined na sino may imperno, naka-predestined na sino ang malangit. No. That is unbiblical. The verse itself is a strong fact, mga kapatid, strong evidence that God is not willing that any should perish. Not a single soul should go to hell, but that all should be saved. Amen? That's why, mga utod, dapat tani ang aton desire man na magkaroon magkita sang burden. Magka-burden man kita kay Paul. Romans chapter 10, okay? Lantawa ang desire ni Paul, mga utod. Ano siling niya? Ano siling niya? Verse number 1. Romans chapter 10, verse 1. Romans chapter 10, verse 1. Read. "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Anong prayer ba? Ang desire ni Paul? Nga ang Israel. Si Paul, Israelite. Si Paul, Hudyo. Kababayan niya, mga Israelite. Bansa niya, Israel. Kag na-mention niya sa iya prayer, "Brethren," sila niya sa mga Romans, mga Gentile ni, "I-pray ninyo ang akong bansa. I-pray niyo akong mga kababayan, nga tani sila man maluwas. Akong handom nga sila man maluwas. Akong desire nga sila man maluwas." So kung may ara man isa ka prayer nga si Paul, gusto niya mga utod nga matabo. That is ang iya mga countrymen, iyang mga kababayan, na tani maluwas sila. Busilingon si Paul, hindi lang Gentile ang iyang desire nga maluwas. Yes, praise God. Ang iyang mission work, majority Gentile. Pero mga utod, aton makita po iyang desire. Nga brad, ang mga Israelite masave po. Bisan tiga sila, kay kabalo siya nga sila blind, kabalo sila nga tiga ang tagipusoon sa mga Israelite, dungol sila. Gisikway nilang Misaya, ginpapatay nila ila Savior. And yet si Paul aton makita nga iya desire. Way pa ko nadulaan sa paglaom nga one day sila akon kababayan, ang ila ginpapatay nga amon Misaya, tani maluwas gyapon sila. Amen. Amo na mga utod. Kung si Paul may handom, kung si Paul may prayer nga masave ang mga Israelite, dapat kita man brad. Yes, reklamo kita atong gobyerno, daw dito na maintindihan. Grabe na kaayo karon. Mati ka sa balita, ma-frustrate ka, ma-disappoint ka. Daw makasiling ka daw, why na gid daw budlay makarecover ang aton nga bansa.
Gasunod-sunod pa ang calamity. Pero mga utod, may paglaon pa kita ang gospel. Amen. Ang gospel. Amo ni ang aton only hope. Mga utod. Only hope. That's why, na dapat mag-reflect sa aton ang aton desire. Kung gapati kita sa misyon, kag-result kita sa misyon. No? Why pulo? Sige ka atin mission conference. Pero why ka magyapon ka involved sa misyon? Ano pulos? Gapamati ka sa mga misyon nga giving nga mga sermon, mga teaching, apan way mo man gina-apply, ano pulos? Amen. Wala na siya sa pag-attend sa mga conference. Ang pamangkod dira ang imo heart. May handom ka ba? May desire ka ba? Nagasupport ka ba sa misyon? Amo na ang nag-matter. Gi-practice mo ba ang mission, giving? Damo mga pastor, kung di in mission conference didto, why absent? Halos tanan nga mga ID sa mission conference, ara na tanan sa ila. Pero pag puli, why gyapon? Why gina-apply? Why gyapon ga support? Sayang lang ang gigasto sa host na church. Tausan ang gigasto, pakaon, tanan, accommodation, tubig, suga, kuryente. Pero mga pastor, why gyapon ga support sa misyon? Sayang, mga utod. Third, mission giving. Not only mga utod, biblical pattern. Mission giving reflects the heart of God and the gospel, but also mission giving brings what? Eternal rewards. Eternal rewards. May ara siya eternal reward, hindi lang just temporal reward, but eternal. Look at verse 17. Balik ka dito sa Philippians. Kaya na sila ni Paul, not because I desire a gift, but I desire fruit that be abound to your account. Nag-mention si Paul, fruit. Fruit. Siling niya, that me abound. That me abound to your, where? Account. So, hindi account ni Paul. Nag-mention si Paul og account. Igamit niya ang accounting term. Account. Subot silingon, nga hindi galing mga utod, hindi galing mission giving is like investment. It's like investment. Account. Nag-abound. Ano man siya? Amo ni ang eternal rewards. Ang fruit diri nga mag-abound, nag-abound sila, padulong sa ila account, amo ni ang eternal rewards. May eternal value, mga utod. Siling niya, tungod sa inyo ginhimo, tungod sa inyo ginhimo, may ara ka mo fruit, nagkaroon ka mo fruit. Reward, nga ara sa inyo account, na someday, inyo nga gin-invest for eternity. Amo nang hambal ni Paul. Ang ila giving ni resulta sang fruit. Busilingon nga kung naghatag sila sa misyon, mga oto, they are laying up treasures in heaven. May ara sila investment sa langit. Nag-invest sila sa eternal reward sa langit. Fruit that be abound. Hindi di siya material nga bagay nga gimension ni Paul. Eternal rewards. So si Paul kumbinsido nga may ara reward sa mga tao nga support sa misyon. Kaya nga aman, kalag ang ilag invest. Eternal ang ilag invest. In return, mga utod, gi-assure sila ni Paul nga tungod sa iyo ginhimo, there will be a reward. So, kag ano pa, mga utod? Ano pang hambal ni Paul?
That's why, siling niya, tungod sa inyo nga support, tungod sa inyo support, sa akon, ano na tabo kay Paul? Verse number 18. Verse 18, mga utod. Ano gimension niya sa verse number 18? Siling niya, verse 18, but I have all. Nag-mention siya, all. Tungkol sa inyong support, naara ako. But I have all, tapos abound. Nag-abound siya, abudan siya, hamungaya. Tapos, ano pa? Paano gi-describe ni Paul? Mga utod, I have all, I have abound, I am full. So, ay nakulang. Na-sustain mga utod ang kailangan ni Paul, ang mga basic necessity ni Paul as a missionary, kay traveling missionary siya. Tungkol sa inyong support, I have all and abound, I am full. Okay? Having received of Epaphroditus, si Epaphroditus amo tong ginagamit nga tagadala sa ilang mga support. Siya ang emisary, kumbaga sa aton panahon subong, siya ang Palawan, siya ang ML, siya ang Paymaya, siya ang GCash sa panahon ni Paul. Hello, siya ang tagadala sa ila support para kay Paul. And because of that, sila ni Paul, ang inyong ginhatag, ang inyong ginbulig sa akon, nga inyong ginpadala sa akon, sila niya, kaangay, kasubong sang mahamot nga offering, mahamot nga halad at tubangan sa Ginoo. Odor of a sweet smell is like aromatic. Bantay mo ng kandila, subong nga scented ang tawag. Nga pagsindihan mo, baw kahamot. No? Namian ka ba? Nang makatulog ka bala? Kana magpamassage ka, subong amo na ginagamit karon ibutang while ginamassage ka, daw makatulog ka, maanugig ka, very relaxing ba? Amo itong i-describe ni Paul nga ang inyong offering at tubangan sa Dios, mga Philippians, way kamo kabalo, it's like a sweet smell, an odor. Sila niya, an odor of a sweet smell. Hindi bad odors, good odor, sweet smell. Amen? Kaya hindi tanan odor maayo. Pero ini nga odor, sweet smell, sila niya, matamis, mahamot sa ilong. Smell. Ano pa? A sacrifice, isa ka sakripisyo nga acceptable, katanggap-tanggap, kag, hindi lang, acceptable, will pleasing to God. Wow. Kahamutan sa Dios. Grabe nga pagka-describe, no? Amo lang ni mga utod nga klase nga offering, sweet smell, sweet odor smell, acceptable, and will pleasing to God. What is that? Mission offering. Huwag na niya gihambal sa tithes. Huwag niya nagihambal sa love offering. Pero gihambal niya, brad, sa mission offering. Gidescribe kung gaano kahamot at tubangan sa Dios ang atong mission giving, mga abyan. Nga man, ang katumba sina kalag. Kalag na siya. Amo na ang Ginoo, brad. Namatay siya para sa kalag. Naganto siya para sa kalag. Basta kalagan istoryahan, grabe ang gugma sa Dios, mga utod. That's why kung kita man mag-invest sa kalag, grabe ang baliyo sila. Amen? Fruit. In return, sila niya, salamat, nag-abound ako. Salamat, I have all. I have full. Salamat. And I will assure you, sila niya, mga abyan, tungkol sa inyong ginhimo. And that is why, ginsulat niya dayon ang verse 19. Ano pa ang continuation? But verse 19, siling na yun ni Paul, but my God, ang akong Diyos, shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sino giyambalan niya, mga utod? Philippians. Kaya hindi mo pwede i-claim ang 19 kung huwag kag-support sa misyon. Igapataka ka lang, para lang ni sa mga nag-support sa misyon, naghatag sa misyon. Ang verse 19, ma-out of context na sina, ato dayon, i-claim dayon ni, but my God, tapos may kahatag-hatag, but my God shall supply all your need. Gihimo mo maabihan nga, ano ang Bible? Gitwist mo ang truth. Kaya sila niya, in return, ang akong Ginoo, mag-supply sa imo kinahanglanon. Kay kamo Philippians, nag-support kamo sa akon. Kay kamo Philippians, consistent kamo sa akon. Kamo Philippians,
nagapray ka mo sa akon. My God shall supply all your need. So mga utod, di galita pabayaan sa Ginoo. Unahon ta lang ang business sa Ginoo. Unahon ta lang kalag. Ayaw pag-worry, Ginoo bahala sa imo. Nagawori ka kay way mo giuna ang Ginoo. Way mo giuna ang business sa Ginoo. Ang remedy sa aton palibog, ara lang, unahon ta lang ang Ginoo. Kay siya gali mag-supply sa aton. Nga nabudlayan ka karon. Nga nagawori ka because God, way mo gisaligan ang promise sa Ginoo. Na i-supply sa Dios iya ka nang lanon kung unahon mo. Unahon mo ang kalag. Ang Ginoo bahala sa imo. Amen. Eternal rewards promise na sa Ginoo. Mga kaabyanan, fruit that ye abound. When someone comes to Christ because of missionary, we supported, that is fruit added to our account too. You may never meet that soul on earth, but in heaven, they will thank you. Every soul nga masave, mga abyan, magadugang na sa aton nga account. Daw kaangay na may account kita sa langit. Every soul nga masave, nag-participate kita abyan sa mission giving, magadugang sa ato account. Umaga, kabantay ka? Ako, nagpa-register ako, Brad, sa GoShell. Sa Shell ako permiga traga patughong. So may maka-earn ako points. May apps dira nga magpa-register ka, tapos i-scan lang. May QR code ka, i-scan nila, mag-earn ka sang points. Kung 1,000, pila ka points na, 10 points. So compounded na, mag-accumulate na, pwede mo ma-convert. Mag-abot 200, o pwede mo ma-convert, batughong mo sa fuel. So amo na ang principle diri, nga every soul nga ma-save, tugod sa gospel nga imo gisuportahan, may nagdugang ang imo points ba dito sa langit. And someday kato nga account, magdako to, ang amo tong basis sa Ginoo, tagaan ka reward. Ang pamangkot sa Ginoo, may na-earn ka kaihan? Ang account mo ay dito. Basta na-close account ka na. Kaya why ka ga-involve sa mission? May daw i-pray nyo mga utod kay okay lang Ma'am Vic, ihambal ko para maprihan. Oo. Ang account ni Ma'am Vic, 3 na sila sa Globe Tower nga garinta. Sa Globe Tower ba? Si Mama, si Ma'am Vic at si utod niya sa Jinsan, 3 sila. So karon na problema kami kay way nagpasok ang account, ang renta dapat supposed to be karon nga bulan. So amon gi kato kami sa Jinsan kahapon. So na found out namon kay ang iya man utod gagunit sa account, bank account nila nga dito ginapasok ang Globe nga renta. Agoy. Ila gali nasipot. But silingon ang maintaining balance wala na maintain below. Karon na close account. So ang renta sa Globe wa ina magsulod kay na close account ang BPI account. Amo nang problema kami subong nga naano kami. So dapat ma-settle. So dapat kung magsiling nga maintaining balance, hindi ka mag-below. Kung halimbawa may ATM ka, di ba may maintaining balance? 2,000, hindi mo pagbaba sa 2,000, otherwise ma-close na. Ubos na zero na to. Makwistong imo nga, halimbawa, nag-withdraw ka 200, 1,800, na zero na to, di mo na to ma-withdraw tong 1,800, ato doon sa bangko, kay nag-violate ka, below maintaining balance. Mag-reopen ka na naman. Open account ka na naman. How about sa aton nga spiritual? Nag-mention si Paul, account to your account. Amen? Kumusta mo account? Tadi oto na may sulod to nga kalag. Lo ara pa ta? Fruit that may abound to your account. Amo nang desire ni Paul, hindi gift, sila niya. Hindi gift. Sila niya. Not because I desire a gift, hindi ako galagas sa material nga butang. Yes, salamat sa inyong support, pero hindi na akong pinakagilagas. Hindi na mo na akong after nga tagaan nyo ako mga material nga bagay. Pero ang akong handom nga unta, ang inyong account, magdugang, mag-abound kamo sa inyong account. Magdamo inyong account. Amo nang handom ni Paul. That's why challenge man sa aton mga utod. Nga kita man bilang katawhan sa Dios. Ara pa ta? Mga utod, mag-abound.
Mag-abound. Number 4 and last. Number 4 and last. Ano ang atong makita? Ano ang number 4? Mga abiyan, mission giving. Mission giving is a sacrifice, mga utod. God honors. Mission giving is a sacrifice. Take note, God honors. Isa ka klase nga sacrificial giving. Apan mga utod, tungod kay sacrificial giving siya, gina-honor sa Ginoo. God honors. Sometimes, mission giving involves sacrifice, but God never overlooks what is given for His glory. For His glory. Okay? God multiplies what we give. He provides for the generous heart and uses their offering to accomplish more than they ever imagined. Mga kabiyanan. Take note, may ara kita inatawag nga ministry, mga kabiyanan. This is final verse. Siling ni Paul, 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians 16, and we will close with this verse, mga utod. First Corinthians 16, 1 and 2. 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, mission offering yapon ni mga utod. Collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. So gitagaan ni Paul sang instruction ang Church of Corinthians or Corinth nga ila ilugon sundon nila ang mga churches of Galatia. Nag-collect sila sang offering. Naghiwat sila sang offering. That's why sila ni Paul, even so do ye. Subong man kamo, himuon nyo man. Ano ang instruction niya? Ara sa verse 2. Upon the first day of the week, sa una nga adlaw sang simana, that is Sunday, let every one of you lay by him in store, magtagana, mag-offer, okay? As God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So may instruction siya nga magkuha sila sang offering every first day of the week. Kada isa sa ila, kung paano ang Diyos nag-prosper sa ila. So ato makita diri mga abiyan nga si Paul, mga utod, no? Naga-instruct siya nga mag-involve sila about sacrificial giving. So again, ining example naton dire, ara naman na last Sunday, Macedonian believers, that is sacrificial giving. Na siling dito to their power. And beyond their power. Iskan mahambal ta nga daw, pigado na, daw budlay na sa ila. Pero sa ila, ikasarang, kag halos sa hindi na nila masarangan. Even beyond, sobra-sobra na. Pero nagtinguha sila nga makatinguha sila nga mag-involve gihapon sa giving ining mga Macedonian believers. Kay kabalo sila kung gaano ka-importante ang sacrificial offering, sacrificial giving. So because of that, mga utod, amo ni nga giving ang maka-honor sa Ginoo. Ma-honor ang Ginoo. God honors. Ano ka klase nga giving? Sacrificial. Lord, i-set aside ko anay ang mga butang. Nga kini gusto ko man tani, pero Lord, unahon ko ang mission. I-kontrolon ko anay. Hindi ko anay ni baklon.
Kay para sa akon mas importante ni. Para sa akon kalag ni siya. Kag amo ni Lord akon eternal investment. Huh? Di ba? Sacrifice mo. Maybe di ka na magmirinda para makahatag ka sa misyon. May mga gusto ka siguro, gusto karon, Lord, may parcel ako, pero disiplinahon ko karon nga bulan, di anay ko magparcel. Kay karon nga bulan para ni sa misyon. Amen? Kanang parcel mo, after 1 month, guba na na. Hindi ka maayo mag-alaga sina. Kaysa mabudol pa ta sa parcel. Excited ta. Pagbukas ta, baban. Di ba, no? Isahan ta, brad. Pero mga utod sa Ginoo wala gyud. Once nga imo gi-invest ra bad, sure gyud. Amo ra ni investment way kalugian. Kay eternal ni siya, brad. Amen? Kaya biskan wala ang iban karon, i-challenge ko mga members, mga utod, support kita sa mission. Oh, pray kita sa Ginoo, Lord, tagay kog financial blessing. Tagay kog blessing, Lord, para makasupport ko sa mission. Di ko gusto, Lord, nga wala ko yung mission program. Lord, i-increase na ako akong mission. Biskan wala ko income, Lord, pero buligi ko nga maka-income para makahatag ko sa mission. No? Wala pa taga sulwining, wala pa taga mission offering, ano na lang ta? Wala pa taga visit, maano na lang ta? Biskan diri na lang tani ta, makabawi man lang ta diri sa mission giving. Amen? Mga utod, aton suportahan aton mission giving, aton nga mission program. Don't you know, mga tao diya sa likod ng mga picture dira, gapri na sila sa aton. Gapri na sila sa aton. So I know, limited aton resources, pero wala imposible sa Ginoo. Mag-pray kita, ang Ginoo maghatag sa ato additional blessing na kita maka-involve sa mission. Hindi rason ang kapigaduhon di kita ka-involve. Macedonian believers aton example. Amen. Tindo kita tanan, please. I hope mayara kita lesson karon nga gabi nga natun-an. I hope na challenge kita mga abyan about mission giving. Let us pray. Lord, salamat karon nga gabi. Salamat sa imong reminders kag instructions sa amon about mission giving. And thank you, Lord, gigamit mo ang Philippian believers nga nangin pattern na mo about mission giving kag Macedonian believers. Buligi kami, Lord, nga kami tanan maka-involve pagid sa mission. Kag amay nga Dios, hindi namon i-take for granted ang ining endeavor, ining ministry, kag ini nga program sa amon church. Importante ni siya, Lord. Si Paul ang amon example nga sa diin Ginoong Dios nagaagda, nagatudlo sa amon about mission giving. Kaya I pray sa mga members namon, buligan mo sila sa ila pangabuhian, sa ila income, nga hindi sila malipat, Ginoo, nga iupod nila, Lord, sa ila nga mission giving, mission offering. Makasupport pa kami, Lord, more nga missionaries. Kag more pa, Ginoo, amon makater ang mga need sa mga missionaries, local and foreign missionaries. Gamita kami, gamita amon mga members. Ginoong Dios, painita amon kasing-kasing sa mission, Ginoo. Lord, kabalo kami imo pagbalik lapit na. And Lord, kabalo kami suno si mo pulong, may Lord, may merit kami. Someday, Ginoo, eternal reward nagapaabot sa amon. Kaya Lord, I pray nga tani, Lord, amat-amatan mo kami tanan nga mag-involve gid sa mission. Yes, may mga needs kami, may mga concern kami, pero Lord, wala sa pinaka-importante nga giving, kundi ang amon mission giving. Buligi kami, Lord, nga hindi kami mangindalok sa amon mission offering. Kabalo kami, Lord, steward lang kami. Why can we amon diri? All things were created by Him and for Him. Tanan nga butang, ginhimo, gintuga, para kay Kristo, para sa Dios. Gituga ni Kristo, kag para kay Kristo, Ginoo. By Him. Kaya mahuya kami, Ginoo, mag-angkon sa mga butang nga hindi amon. Kaya kami piniyalan lang. Kaya Lord, uligi kami nga sa tanan nga butang, kabalo kami mag-honor sa imo. Especially, Lord, sa amon mission giving. Ini nga tanan, ako ginapasalamatan, inatugyan ka ginasalig. In Jesus' name, Amen. Ag Amen. Remain standing, balik ta sa aton nga